Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, February 5, 2026. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe, and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. So ngayon po ay patuloy nating minomonitor at binabantayan at pagkilos at direksyon ng Bagyong Basyang. So ngayon, aalamin muna natin yung mga lugar na kanyang mga matadaanan at kung ito ay lalakas pa ba sa pinakamalakas o typhoon o super typhoon category po na bagyo. So ito po, no, ang Bagyong Basyang po, kaninang alas 2 po ng madaling araw, no, ay namata nito 450 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. At mamayang hapon naman, ngayong araw po ng Huwebes, alas 2 po ng hapon, 185 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur pa rin po ang kanyang magiging lokasyon. Pero take note, lumakas na po ito sa pagiging tropical storm category, which is ito ay nasa level 2 na category po bilang isang ganap na bagyo. So yung mga lugar po na babanggitin ko mamaya ay apektado ng wind signal number 1 at may tsansang itaas din sa signal number 2 sa mga susunod na mga oras. So pagdating naman po ng madaling araw po ng Biyernes, ito po, no, nasa coastal water naman po ito, Bagyong Basyang ng Buena Vista, Agusan del Norte. So ito po yung pinaka landfall scenario niya o pag landfall niya, alas 2 ng madaling araw po ng Friday. Pagdating naman ng alas 2 po ng hapon ng Friday, nasa coastal water naman po ito ng Mambajaw, Camiguin, at hihina ito sa tropical depression. Sa aking sinasabi, kapag ang Bagyong Basyang ay naglandfall sa ating landmass, nababawasan po yung impact ng kanyang hangin at humihina sa isang kategorya. From tropical storm, Friday po ng alas 2 sa madaling araw, hihina bilang tropical depression pagdating po sa hapon pa rin ng Friday. Dahil sa impact na pagtama nito o paglandfall po sa kalupaan ng malaking bahagi po ng ating bansa. So ito po, marami tayong dapat i-explain ngayon. Dahil kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, ang Bagyong Basyang ho, sa ngayon hindi pa siya nakikita ng paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero magiging LPA ito by Sunday po ng hapon alas 2. So kapag naging LPA ulit ang isang bagyo, hindi na ito babalik pa sa pagiging bagyo ulit. Pag low pressure area, at ang kasunod ho niyan is magiging tinatawag na lamang natin na cloud cluster or kumpol ng kaulapan. Friday ho yan ng hapon. Kaya to be exact, by Monday, ito ay mawawala na, no, o maglalaho na ang Bagyong Basyang. At kung makikita nyo sa ating pinakamapa, hindi ho ito nakitaan ng potensyal na lalakas into typhoon o super typhoon category. Ang dami naglalabasan ngayon. Ang sinasabi, ang Bagyong Basyang daw ay magiging super typhoon or magiging typhoon category, which is pananakot yun sa ating mga kababayan. Wag naman ganun kasi syempre nakakatakot pag super typhoon nga naman kahit hindi naman malakas ang Bagyong Basyang. Ngayon po, nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 1 o signal number 1 sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Yan yung mga area na apektado. Sa parte ng Luzon, hindi naman ito direktang apektado ng Bagyong Basyang, pero maging alerto pa rin ha. Hanggat nasa bansa natin ang Bagyong Basyang, lahat ng parte ng ating bansa ay kailangan maging alerto. So signal number 1 tayo sa Visayas area, dito po sa southern portion po ng Eastern Samar, dito po sa may southern portion ng Samar, kasama rin ang southern Leyte at sa central and southern portion po ng Leyte. Signal number 1 po ang nakataas sa mga lugar na yan. Signal number 1 din sa parte ng Mindanao, dito po sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, at eastern portion po ng Misamis Oriental. Kasama rin ang northern portion po ng Davao Oriental. Yung mga lugar na aking binanggit, yung iba nagtataka. Ang sinasabi nila, kay Francis, nakataas naman sa signal number 1 yung lugar namin, pero ba't gano'n, wala ng mga pag-uulan na nararanasan? Uulitin ko ho, pag sinabi natin na signal number 1, meron itong duration o warning lead time, no? It means sa loob ng 36 hours, doon pa mararamdaman, no, ang signal number 1 na merong bilis ng hangin
naaabot lamang sa 39 to 61 kilometers per hour. Ang signal number 1 kasi mga kaibigan, hindi naman ganun kalakas ang hangin yan, pero maraming ulan naman ang idinudulot nito sa mga direktang lugar na kanyang tinatamaan o dinadaanan. So hindi pa rin tayo ligtas sa mahinang bagyo, no? Laging may mga problema pa rin na dapat paghandaan or kailangan pa rin maging handa tayo kahit mahinang bagyo yan. Ngayon, explain ko naman sa inyo. Meron ho tayong mga tinatawag na heavy rainfall warning. Meron tayong yellow and orange warning dahil po sa bagyong Basyang. Ngayong hapon po ng Webes, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Sapat na magpahabaha yan sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Mag-ingat yung mga lugar na yan sa banta ng pagbabaha sa low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. So eto po, ngayong hapon din hanggang sa Friday po ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan natin sa may Southern Leyte, Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Meron ding 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ho sa may Eastern Samar, Leyte, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Friday naman po ng hapon hanggang sa Saturday ng hapon, meron tayong 100 to 200 millimeters na dami po ng pag-uulan sa may Aklan at Antique. 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan din sa Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Lahat ho ng mga lugar na binanggit ko ay mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Lalo na doon sa mga lugar na nakataas ang orange warning. No? Orange warning, ibig sabihin ito ay madaming pag-uulan na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Aklan at Antique mag-ingat. Southern Leyte, Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at pag-uulan. Yung mga nakatira malapit sa mga panan ng bundok, sa may taas, malapit sa mga ilog, kung pwedeng lumipat tayo ng ating tirahan, gawin natin. Dahil hanggat may bagyo, kailangan maging alerto tayo. Sa ngayon din, halos meron din tayo mga gale warning na bawal din pumalaot sa malapit sa mga karagatan, sa mga area po na aking binanggit. Ang bagyong Basyang naman po, no, sa ngayon nakikita na hindi ito lalakas hanggang typhoon o super typhoon. So pinakamax ng bagyong Basyang hanggang sa level 2 o yung tinatawag natin na tropical storm category po na bagyo. Ang ibig sabihin nito, dahil po sa amihan or northeast monsoon, na may maintain lamang na hanggang dyan o hanggang dito lamang ang lakas ng bagyong Basyang kasi wala tayong malinsangan or mainit na hangin, no? At kagaya rin yan ang nangyari sa bagyong Ada na hanggang tropical storm lamang. Pero iba naman ang nagiging direksyon ngayon ng bagyong Basyang. So aking sinasabi, may mga pagbabago sa pagkilos ng bagyong Basyang kada oras. So kinakailangan na lagi kayong mag-antabay at maghintay ng mga ilalabas ko pong update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Ako po muli ang inyong tagapaghatid na balita na si Kuya Francis. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.